1 taon nang lumipas at nagbuntis po ulit ako. 8 months ko na po ito kung kaya't may kalakihan na ang aking tiyan. Nanonood po kami ng VCD ng pambata nung time na ito habang naka-switch off ang ilaw at yung TV lamang talaga naka-open. Nakaupo kami sa sahig at nagtatawanan kasama ang mga pamangkin ng asawa ko. Basta't katabi ko yung asawa ko noon habang ako na may nagpapaidlip dahil nakasalampak na ako. Nakaharang ako sa saradong pinto. Inaantok na ako noon at nakikita ko pa din naman ang paligid at yung pinapanood namin. Nang bigla ay may makita akong lalaki mula sa aking paa na pagapang po sa akin. Tinatakpan niya po yung pinapanood ko at sa isip-isip ko, kailangan kong tawagin ang asawa ko. Nakatingin ako doon sa gumagapang na nilalang sa aking paanan at nakahubad ang kanyang pantaas na parang binatilyo na 20s ang edad. Kumpara sa una ko pong nakita, ito ay may buhok kaso hindi ko pumaaninag ang muka. Hinaharangan po niya ang gawing harap ko at tanging liwanag lang ng TV ang nakikita ko pero hindi po ako makasigaw. Sabi ko sa isip ko, panaginip nga lamang ba ito? Nakikita ko pa kasi yung pinapanood namin talaga na kiddie show na iyon sa VCD. As in, at parang saglit lang talaga nangyari. Ewan ko kung bahagi ito ng parang half awake na bangungot pero hindi ko po talaga maintindihan. Kaya ng mga anak po ako, tinitingnan ko yung bunso namin kung may kakaiba. At awa naman ng Diyos, normal naman po siya at medyo kahawig pa din ng nawala naming baby. Kamukha pa din ng asawa ko. Nang manganak po ako sa bunso ko, doon na po ako tumira kina mama para mabantayan na ng maayos si baby at naiwan na lang po sa apartment ay ang biyanan kong babae at ang hipag ko. Kahit sila na lamang ang naroroon ay may mga naririnig pa rin ako mga experiences nila sa bahay katulad ng pagbangon daw ng biyanan ko ng 6 AM at saktong pagbukas daw niya ng pinto ay may malaking asong itim na pumasok sa gate at dumiretso sa gilid ng beranda at hinabol pa nga daw po niya para pababain ngunit nagsumiksik na lamang ang aso sa halamanan niya. Natakot daw siya kasi hindi ito normal na laki ng aso. Nangingintab din daw ang balahibo nito kahit na napakaitim. Nang kanyang binalikan ng aso ay wala na daw ito. Yung isang hipag ko naman po pala may third eye daw siya. Doon ay nakakakita nga siya ng samot-sari daw po ng mga taong papanhik ng papanhik sa hagdan. Sabi nga niya minsan kapag nagigising siya ay nakikita daw po niya ang white lading nakalutang at dinadaanan ang mga natutulog sa baba at tumatagos pa sa pinto para makalabas. Nakwento din po pala ng katabi naming kwarto na meron din po siyang nakikita na hindi lamang white lady kundi lalaking nakabarong na palagi daw pong nakatayo sa hagdan nila. Iba-iba na po kasi ang mga nangupahan dito. Hindi na rin po tumatagal ang ilan at umaalis na rin marahil sa init o dahil sa mga pagpaparamdam na ito. Minsan naman ay nakita nilang may nagwawalis daw sa loob ng bahay sa baba yun naman pala'y wala daw tao ng araw na iyon doon. Minsan naman may mga bisita ang hipag ko na katrabaho niya at nakikitulog doon sa apartment. Mahilig po kasi silang pag may prutas nilalagay agad sa altar na parang alay. Nagising daw po yung katrabaho niya at agad ay napansin daw po niya yun bang parang freshly na hiniwa na apple. Narinig din po niya na parang may kumakagat. Nang tiningnan daw po niya, nakita daw niya talaga ang isang babae na nakaupo sa sofa na kawayan na kumakain nito. Kinabukasan tinanong niya yung hipag ko tungkol dito at saka din inamin ng aking hipag na yung babaeng kumakain ng apple na nakita ng kanyang katrabaho ay maaaring yung anak kong namatay.
Ang sabi ng katrabaho niya, mabait naman daw ito. Mahilig daw ito sa apple at hinahanap daw ako. Nangilabot ako dito sa revelasyon na ito, Sir Red, ng katrabaho ni Hipag sapagkat naaalala ko nga na pinaglihi ko siya sa apple. Kung minsan ay bibili din ako ng orange doon sa kantin namin at yun ang kinahiligan ko nung pinagbubuntis siya. At marahil ito nga yung pahiwatig kung bakit yun ang kinakain niyang prutas. Hindi ko nga po alam, Sir Red, kung maiiyak ba ako o matatakot sa mga nalalaman ko tungkol dito sapagkat deep inside of me, alam kong ito nga si Baby Chloe. Sabi nga ng asawa ko sa tuwing pinag-uusapan namin, huwag ko daw katakutan dahil anak ko naman daw yun. Pero inaamin ko naman sa kanya na hindi ko kasi mapigilang matakot dahil nga sa mga pagpaparamdam na ganun. Madalas ko rin pong napapanaginipan na lagi ako may hawak na baby pero iba po yung muka. Alam ko rin na patay na ito pero gumagalaw at pilit kong sinasalba kahit nasa kabaong na. Basta't ang weird. Alam ko naman din na sa ilang mga nakikinig ay makakarelatean ako. Pero naglalaro sa aking isipan na kahit ba sumakabilang buhay na ang mga sanggol, kapag nagpapakita sila o kaya naman ang kanilang kaluluwa ay nariritot na iiwan sa mundo nating mga tao, ay para din bang normal na isang batang lumalaki din? Dahil kung susumahin lahat ng aming mga na-experience dito sa apartment na ito simula nang mamatay ang aking baby, parang napagtatanto ko kasi na lumalaki yung nagpaparamdam na bata doon sa aming apartment. Magmula doon sa nakita ng aking hipag na maliit na paa na pahakbang-hakbang kahit daw po nakalutang sa ere hanggang dito sa nakita ng kanyang katrabaho na isang batang babae na nakaupo sa sofa na kumakain ng mansanas, totoo kaya na lumalaki din sila? Yung kasamahan niyang tindera ay lagi din daw pong nagsasabi na may batang babae na kasama lagi ng aking hipag kaya tinatanong niya ito kung may namatay ba itong anak dati. Minsan pa nga ay meron pong random na magtatanong sa akin kung kaano-ano ko daw yung bata na sumusunod sa akin dahil kamukha ko daw. Pero hindi ko po mahanapan ng sagot dahil hindi ko rin naman siya nakikita ng time na iyon. Marahil ay nagsisilbi na lamang siyang gabay sa akin at mas mainam na ito kesa yung bigla-biglang nagpapakita o kaya'y nananakot. Halos 12 years na din po sila doon sa apartment at nito lamang 2024 nang napagdesisyonan po nilang umalis. Pasensya na, Sir Red, kung medyo parang random o kaya kung ano na lang ang maalala ko ay tinatype ko na lang agad. Pasensya kung napahaba at kayo na lamang pong magputol. Minsan kapag sisipagin po ako, magre-record ako ng isang voice message para nang sa ganun ay maikwento ko pa ang iba pang karanasan namin dito. Ito po muna, God bless, and once again, ako po si LA. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.